Good evening po, Father Darwin. Second time ko po na magtatanong po sa inyo, and I'm the first one. Last time din first one ako, kaya it's a blessing. Congratulations din po sa inyong YouTube silver play button. Ang second question ko po is about the Rosary, the Sorrow of Mary Rosary. Bakit po, Father, hindi po siya parang well-known? I mean, kukonti lang po ang nakakaalam po yung Rosary na Sorrow. Sorrowful Mystery? Opo, Sorrow po. Sorrow of Mary. Yung seven lang po. Opo. Seven Sorrow. I mean, sorry po. Parang hindi po siya masyadong mo, bakit known. kaunti lang ang... Opo, ang nakakaalam po. So, mas mabuti na ating ipaalam ngayon. No? The Seven of Sorrows of Mama Mary. Yes po. Minsan ay... ito po yung mystery sa ating pananampalataya, mga kapatid. Like yung Seven Sorrows of Mama Mary, may fiesta doon. No? Opo. May fiesta. September yata yung feast niya eh. Meron din fiesta sa Passion of the Christ, the Passion of Jesus, Holy Week. Yung Mother de la Rosa. So, bakit ba sineselebrate natin ngayon yung sorrow ni Mama Mary? Opo. Yun ang dapat natin, lahat ng sorrow natin, dapat natin, hindi yan nangangahulugan na wala na tayo ng ang Tagalog natalo na tayo. Hindi yan nangahulugan na talo na tayo. Even the sorrow of Mama Mary, we are celebrating, we do celebrate the sorrow, we commemorate the sorrow of Mama Mary. Even the Eucharist, the Holy Eucharist. The Holy Mass is the commemoration of the great sorrow of Jesus, because the great sorrow of Jesus is the source of our salvation. So sa tanong mo na bakit maliit lang yung... Parang kakaunti lang po. Parang may tinatanong po ako. Sabi niya, ano yan? Ang alam ko lang ito eh, yung 10 lang yung... Sabi niya, saan mo nakuha yan? Baka hindi yan Catholic or something. Hindi, sabi ko. May nagsabi po sa akin, friend ko rin po, nandito po siya sa punto per punto. Siya po, sa kanya ko po nalaman din yan. Tapos nagbigay siya sa akin. So, time, Nanay, I started to pray. Nanay, huwag ka namang rejoin there dahil ang dami pang magtatanong. No? Okay po. So, direct to the point na lang tayo. No? Okay. So, kaya nga, marami natin ay nawala ng pag-asa dahil nag-focus lang sa kanilang sariling problema. So ngayon sa tanong mo, let us promote the Seven Sorrows of Mama Mary. Dahil sa pamagitan niyan, huhugot tayo ng lakas. Let us bring our cross to Jesus and to His Mother because it can console us. So bakit? Dahil hindi natin ini-elaborate yan. Pero official na turo yan ng simbahan. So sa pamagitan ng programa natin, Nanay, no? Ating maipaalam that let us contemplate the sorrow of Mama Mary because her sorrow console us. Her sorrow can give us enlightenment and inspiration. Sunod na tanong mo, Nay. Wala na point po. Lang tayo, Nay, parang mabigyan natin ng pagkakataon ng iba. Hindi po, ito lang po yung second ko. Okay na po, Father. Kasi nakapagtanong na po ako kanina. So, exactly nagpasok po kayo. So, naitanong ko po yung rosary. Kasi supposed to be kagabi pa. Naglolo ko po yung wifi ko. Kaya, okay na po. Give chance to others po. Okay. Wala na po, Nay. God Father. Bless, Nanay. Okay, thank God you. Bless, Okay, bye. Okay, bye. Nais kong magtanong kay itong aking maitatanong patungkol mismo sa aking sasabihin, no? Habang nagbabasa po ako ng catechism or sa laptop, natandaan ko sa laptop, may nagtatanong sa akin regarding, nag-usap kami sa isang kaklase ko, na matalino siya, na meron siyang award. No? Siya po ay isang Katoliko eh. Pero Katoliko daw siya, pero palagi siyang nagtatanong sa akin na hindi ko
kinaya yung uh, paitila, I will try my best na sagutin ko yung tanong niya, pero ikli lang kasi I am repeating to review or to continue to read about the Catholic Church teachings and doctrines and even the history of the Catholic Church. Kasi nagde-develop pa yung aking pagbabasa sa apologetics and teachings. Baka ako mismo ay titindig sa aking sariling mawalang galang na po. Ano po yung, pwede pong i-direct to the point na lang yung tanong para madali po. Direct to the point na lang po yung tanong. Gusto ko siyang yayain dito sa punto per punto. Pero baka may limitation ng free questions ba? Kasi kami yung tatanungin niya na about sa Catholic sa ating simbahan eh. Kasi baka may bro ninyo, ano po yung exact na tanong mo po ngayon para masagot po ni Padre kasi maraming nakapila, bro. Yung exact ko na tanong is paano po ninyo set yung schedule dito? Kasi tatlong question lang yung limited no sa rules niyo. Baka may pagkakataon na kasi na ma-extend yung not about 3 questions only but more questions. Okay, nakuha ko na bro. Nakuha ko na yung tanong mo, bro. Ang sagot, bro, eto bro. Meron po tayong talakayan portion, no? Pwede tayong magpa-schedule kay Brother Jando, Katoliko man o hindi Katoliko, basta merong katanungan po regarding the doctrine, pwede pong ipa-schedule yan. No? Mag-communicate lang po kay Brother Jando o di kaya sa amin o sa akin din po para makausap po si Brother Jando for the schedule kung kailan po yan. At kailangan ang availability po ng ng sinasabi mo yung contact mo ay kailangan talaga nasa po siya, no? Nasa Zoom para mas maigi makita po yung mukha. Kung siya po ay Katoliko, mas maigi kasi research siya o nag-aaral din ng doktrina natin. Yun po. Sige po. Do you have any question? Sasabihin ko lang siya na yayain siya sa punto per punto sa ating programa para may matutunan siya. Yes. Yan po. Okay. Maraming salamat. Father, may dagdag ka po ba? So, yun na. Walang katanungan si bro. Gusto lang siya na makasali yung kaibigan sa programa namin. Hello, good evening po. Yes, good evening. Tatanong ko lang po yung ano po ba yung gusto ko malaman yung eksaktong mga kasalanan po ng sanlibutan na tinubos po ni Jesus Christ. Okay, bago ko po ibigay kay Father Darwin ang pagsasagot, maaari ko po bang malaman ano po ang ating relihiyon? Ano po? Catholic po, Catholic. Okay. Father Darwin. So ano bang kasalanan yung tinubos ni Kristo? Lahat ng kasalanan natin ay tinubos ni Kristo. At merong tinatawag na 7 capital sins. No? Yung pride, yung lust, envy, gluttony, ano ba yung iba? Anger, wrath. Anger. Anger. So, greed. And 7 capital sins, kapatid. Tinatawag yan capital sins because it is the root cause of all our sins. So, lahat ng kasalanan natin, kapatid. At mapatawad lang yung mga kasalanan natin, matubos lang yung mga kasalanan natin, the context of the way of Jesus. Because Jesus is the only way, the truth, and the life. Ano tayong matubos sa kanyang paraan? At kaya na nagtayo si Kristo ng simbahan para ito ang magpatuloy sa misyon. Kaya nga sa Unitatis Reintegratio, the Decree on Ecumenism, number 1, nasabi doon, the restoration of unity of the church. We need to promote that Jesus founded one church. Ano sinabi? That Jesus founded one church. And only one church. So,
So, nagtatag siya ng isang simbahan at yung iglesyang iyan, instrumental cause of salvation. So, sa tanong mo, ano ba yung mga kasalanan natin na tinubos ni Kristo? Lahat ng klaseng kasalanan. Isaiah 1:18, kapag pupunta ka sa Diyos at magsisisi ka sa kasalanan mo, ay paputiin ka niya sa sa kaputi, no? Sa neve or yelo. Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Okay po. Yun. Yun lang po muna.